Mga kwento ni Felmo. Itong tampok na kwento natin ngayon ay mula sa ating sender na tawagin na lamang natin sa pangalang Carmesita. Miyembro siya ng pamilya at talagang hindi niya malimut-limutan ang lahat ng ito. Paparating ang Pasko noong mga panahon na yon. Huling mga taon ito ng dekada 90 sa lugar ng Ahoy, Iloilo. Nasa 18 taong gulang na si Carmesita ng mga panahon na yon. Masaya dahil nga bakasyon na. Ilang araw na lamang Pasko na at magkikita-kita silang pamilya. Uuwi kasi mga kapatid ng dalaga nun. Nasa Bohol ang isa habang ang isa naman ay nasa Leyte. Kapwa na yun may mga asawa at puro babae. Bali 4 silang magkakapatid. Lahat ng mga ito ay babae. Ang pinakabunso, si Carmesita. Maging ang mga magulang ay nagagalak na rin sa mga puntong ito. Isang beses sa isang taon lang umuwi ang mga anak at kung minsan ay pumapalya pa. Ang tradisyon ng Pasko, ginagampanan. Nagsisimbang gabi, naglalagay ng mga palamuti sa paligid ng bahay. Ultimong sa loob. Isang hamak na pamilya man pero kahit papano ay nakakaraos at masaya sa likod ng mga subok sa buhay. Ito nga lang karanasan nila ang pinakamabigat at hindi pangkaraniwan nun. Nautusan umano si Carmesita ng kanyang nanay Ming na puntahan ng tatay niya noon. Nakasalukuyang nasa bahay ng kanilang kumpare. Dumating daw kasi ang anak nito. Naimbita ng padre di pamilya gawa ng may konting salo-salo. Pero ang totoo, inuman talaga yung sadya doon. Kanina pang umaga, umalis tapos magtatakip silim na lamang hindi pa umuwi. Umalis kagad ang dalaga. Ang pupunta niyang lugar ay nasa isang barangay banda, malapit sa bayan. Linawin ko lang na ang lugar nila Carmesita ay hindi sa sentro ng Ahoy. Sa bukid ito, at ang tirahan nila noon ay nasa liblib pero hindi man ganoon kasukal. Mga 1 kilometrong lakaran, makakarating na sa barangay. Pwede namang sumakay kung nanaisin pero hindi mahilig sumakay si Carmesita. Sobrang matipid kasi nito. Kaya naglakad na lang. Ginabi na si Carmesita nang makarating sa bahay ng kumpare ng kanyang ama. Pangalanan natin ang padre di pamilyang Tatay Pablo. Sinisipat muna ng babae kasi nga may ilang mga tao. Nasa labas lamang ito ng bakuran noon. Maraming nagiinuman. Ang lalakas na umano ng boses tapos may nagkakaraoke pa. Hindi niya makita si Tatay Pablo hanggang sa may lumapit daw sa kanya noon. Isang lalaking matipuno at mayroong itsura. Maputi yun. Binati nito si Carmesita at nagtanong sa kung anong sadya ng babae. Ang sabi naman nito ay ang tatay niya ang sadya niya noon. Sinusundo gawa ng gabi na umano. Nagpakilala ang lalaki pero pangalanan natin itong Paul. Ito pala ang galing ibang bansa. Sabi noon ay umuwi na daw ang Tatay Pablo kanina lang. Hinatid umano ito ng kanyang ama. Nakamotor, hindi mo ba napansin? Alam ko kasi malayong lugar niyo. Paano yan gabi na? Mag-isa ka pa naman. Ngumisi lamang si Carmesita noon tapos nagpaalam na aalis na. Nagmagandang loob naman itong lalaki at ang sabi noon ay ihahatid niya ang dalaga. Ano nga pala yung pangalan mo? Ihahatid na kita. Carmesita kuya. Wag na po. Ako na lang. Ikaw pala yung anak ng kumpare ni tatay na umuwi. Diyan ka lang po, aalis na ako . Sa kabila ng sinabi yun ni Carmesita ay sumunod ditong si Paul. Sabi pa nito ay wag daw siyang galangin. Tsaka wag tawaging kuya. Binata pa naman daw kasi siya. Lampas 20 pang edad nito. Ihahatid kita, bahala ka dyan. Babae ka o tapos madilim. Paano na lang kapag may mga pasaway dyan, di ba? Ayos lang sa akin, huwag kang mag-alala.
Hindi nagsalita si Carmencita. Napapangiti pero nakayuko siya nun. Mabilis na sumagi sa isipan na baka may gusto itong lalaki sa kanya. Kinilig ang dalaga. Hinayaang hihatid siya nito. Habang naglalakad ay marami silang napag-usapan. Partikular sa kung saang bansa galing si Paul at anong trabaho. Sa Saudi daw ito galing. Nagtatrabaho sa isang kumpanya ng oil refinery. May mataas na katungkulan umano ito si Paul doon. Pero napili niyang magretiro kasi nga maraming naiinggit sa kanyang Arabo. May nagbanta pa umano na papatayin siya noon kaya umiwas na lamang ito para na rin sa sariling kaligtasan. Habang patuloy sa pagkwento itong si Paul, napapansin ni Carmencita na dumidikit ito sa kanya. Nagkakasagian na ang kanilang mga kamay. Naaamoy niya sa lalaki ang alak pero mas angat ang pabango na para bang nakakagayuma. Mas lalo kasing kinikilig si Carmencita noon. Lalo pa noong nagbukas ng usapan itong lalaki patungkol sa kung may nobyo na ba umano si Carmencita. Sinabi naman ng dalaga na wala. Walang nanliligaw. Kumakailan lang siya umano nagdibo. Wala din akong nobya eh. Natawag yung atensyon ko sa'yo kaya nga ako lumapit. Kala ko kung sino. Alak pala ni Ninong Pablo. Malay mo, mapagbigyan ako ng pagkakataon tapos... pwede bang manligaw? Hindi kagad nakapagsalita si Carmencita. Tama siya ng hinala. Parang may interesado nga sa kanyang lalaki noon. Bagamat ngayon pa lang sila nagkakilala pero mabilis na gumaan ang loob niya dito. Nagulat din siya dahil ito pala ang inaanak ng kanyang tatay. Kaya pala naging magkumpare. Yung lalaking yun umano ang dahilan. Sinabi ni Carmencita na nakakabigla pero wala umanong problema. Kung manliligaw ito. Malay din umano nitong si Paul makapagpalagayang loob silang dalawa. Subukan umano ng lalaki baka pumasa sa panglasa ni Carmencita noon. May pahawi-hawi pa sa buhok si Carmencita habang sinasabi yung mga katagang yon. Yumuko na naman ito at talagang sobrang kinilig. Nang makarating daw sila sa bihira ng kabahayan, naging tahimik si Paul. Si Carmencita nakiramdam lang. Patuloy sa wisyong kinikilig. Aminado si Carmencita na hindi daw tama ito pero ano ba umanong magagawa niya kung bugso na yun ng damdamin? Hanggang sa walang ano-ano, bigla umano siyang hinawakan sa kamay ni Paul. Padakma. Napapitlag ang dalaga. Napasigaw. Pero mabilis ding tumahimik. Humingi ng tawad ang binata. Gusto niya lang umanong maprotektahan si Carmencita. Lalo't napakadalang na lamang na mga bahay nun. Tapos madilim pa. Baka umano may mga tambay na nakatoka lamang dyan sa gilid-gilid at bigla na lang silang tambangan. Sa mga sandaling ito ay nasa kalsada sila nakakagawa pa lamang. May mga poste pero panaka-naka naman ang ilaw. Ang lalayo umano ng agwat. Sabi ni Carmencita ay naiintindihan niya umano ang lalaki. Pero sanay daw siya sa lugar. Ni isang beses ay hindi siya binastos dito. Matitino umano ang mga tao. Wala kasi akong kumpiyansa, Carmelita. Huwag kami lang bibitaw ha. Pero sa kabila ng sinabi niya ni Paul, medyo na-turn off daw si Carmencita nun. Oo at kinikilig siya pero nakakaisip siya noon ng hindi maganda. Lalo na sa tono ng pananalita. May kabigatan umano yun. Tapos may titig pa ito na halatang may motibo. Kumalas ang babae. Ang sabi ay hanggang doon na lamang si Paul. Malapit naman na umano ang bahay nila. Sa unahan may likuan at doon na bandang lugar nila. Binilisan ni Carmencita ang paglalakad pero sumunod pa rin sa kanyang lalaki. Hindi na daw kumikibo si Paul ng mga panahon na yon. Yung tipong nakasunod lang tapos nakayuko pa ng bahagya. Kinabahan si Carmencita. Wika niya ay wag na daw susunod. Pero hindi pa rin nagsasalita ito. Kaya naman tumakbo na ang babae. Nung malapit na ito doon sa likuan patungo sa kanila, huminto si Carmencita.
Sinipat si Paul. Wala na daw ito. Napakunot ng mukha si Carmencita gawa ng naglaho ito noon. Mabilis ang takbo niya at alam sa sarili na nakalayo na siya dito pero dapat makikita niya yun maski pa bumalik. Kasi nga diretso ang kalsadang yon. Maaaninag niya kahit papano dahil nga sa ilaw kahit pa magkakalayo. Sa kinaroroonan ni Carmencita na crossing, may maliit na ilaw. Kaya doon naman siya huminto noon kasi nga kahit papano ay may liwanag. Kahoy lamang ito na itinayo tapos kinabitan ng bumbilya. Hindi na lamang pinagtunan ng pansin ni Carmencita. Baka tumambay lamang umano si Paul noon sa gilid-gilid. Walang hiya to, bastos pala. Kung sa bagay nakainom. Wika niya sa sarili. Pero pagpihit niya ng katawan para maglakad patungo sa kanila, ganoon na lamang ang pagkagulat ng babae. Paano ba naman kasi? Nakaharang daw si Paul. Nanigas saglit ang katawan ni Carmencita noon. Humagikik naman itong si Paul. Kakaiba umano ang boses. Yung tipong may masamang gagawin na ito. Tapos gas-gas pa. Kaya naman mabilis na kumabig si Carmencita sa gilid at tumakbo. Pero hinawakan naman ang kanyang kamay at hinablot. Dahilan para mawalan ng balanse si Carmencita noon at kamuntikang matumba. Napakalakas umano ni Paul. Sabi ni Carmencita ay huwag siyang sasaktan. Maawa na umano ito sa kanya. Pero hindi nagsasalita si Paul noon. Hawak-hawak pa rin siya sa kamay nito at pinipilipit yon. Napadaing ng malakas si Carmencita. Sumigaw at humingi ng tulong. Ang problema bagamat naroroon na siya malapit sa lugar nila, may distansya pa rin ang bahay. Nasa dulo ito. Wala pa silang kapitbahay sa malapit. Magkakalayo at halos 1 hektarya ang distansya. Hanggang sa hinila daw siya patungo sa damuhan. Ang buong akala ni Carmencita ay hahalayin siya noon. Masyado umano siyang kumpiyansa. Pero naging taliwas ang inaakala niyang pangahalay. Bagamat dinaganan siya matapos matumba, sinakal siya nito at kitang-kita niya ang mukha noon. Napakapangit umano. Nakaumbok umano ang kilay. Yung buhok, one-sided parang Rizal umano. Bumuhagag yon. Lahat nakatayo. May kakaibang hangos ito na animoy malaking aso. At kung hindi nagkakamali si Carmencita, isa umano itong aswang. Ilang sandali pa ay tinakpan ng bibig niya at inamoy-amoy umano ang kanyang leeg nun. Hanggang sa tinitigan siya nito ng mata sa mata. Yung tipong nakadungaw na talaga sa kanyang mukha nun. Bagamat madilim pero kitang-kita niya ang namumulang mga mata nito na parang may sakit na sore eyes. Umaamag daw yon. Bumuka ang bibig at biglang tumingala. At umalulong ito na parang aso. Pero mas nakakapangilabot ang tinig nun. Yung mga ngipin ay para bang lahat matutulis. Ang isang kamay ay nakasakal sa kanya. Pero hindi naman ganoon kadiin. Ito lang nakatakip sa kanyang bibig ang napakadiin nun. Ilang mga sandali ay kinagat si Carmencita sa may balikat. Dahilan namang napaluha daw siya noon dahil sa may sakit. Damang-dama niya ang pagbaon ng mga ngipin nito. Hanggang sa bigla daw may sumigaw nun. Boses ito ng kanyang tatay Pablo. Narinig niyang paparating. Lumuwag ang pagkahawak sa kanya noon at biglang tumayo itong si Paul. Pagsilay ni Carmencita, nakita niya ang imahe ng kanyang ama. Nasa may paanan niya ang direksyon habang ito namang si Paul nakadipa ang kamay na parabang susunggaban ang tatay niya noon. Ayos ka lang ba dyan, Carmencita? Walang hiya. Halimaw to ah. Sangbit nito sa kanya. Hindi naman nakakibo si Carmencita noon.
Sapu niya lang ang kanyang balikat na kasalukuyang tumatagas ng dugo at namamanhid. Kumabig palapit ang tatay niya. Parang makikipagbuno yun. Hanggang sa sinunggaban yun ng aswang. Kitang-kita ni Carmencita sa kung paano pagkakalmutin ng padre de pamilya. Sobrang sakit man ng pakiramdam pero tumayo daw si Carmencita noon. Tinulungan ng kanyang ama. Hinila niya ang damit ng aswang. Pero nasampal daw si Carmencita nito dahilan namang natumba ang dalaga. Ilang mga sandali pa ay may paparating na. Kapatid niyang babaeng si Nadel. Sumisigaw at humihingi ng tulong. Lumapit ito at pinagbabatong nilalang. Etong kanilang ama ay kaagad inalalayan si Carmencita at tumakbo sila. Kahit pa sobrang sakit ng pakiramdam ni Carmencita noon ay tinitiis niya lang. Sumunod naman kaagad si Nadel habang tumatakbo. Nagsisisigaw pa rin si Nadel ng tulong pero walang tulong ang dumating. Nagsusumikap silang tumakas. Nakasunod lamang ang nilalang at kalmado pa itong naglalakad. Yung tipong parang alam na walang ligtas ang pamilya. Nung makarating umano sa bahay, tarantang-taranta ang nanay Ming nila. Kaagad nitong isinara ang pintuan at sumilip sila sa bintana. Wala nang aswang. Si Carmencita ay hindi na kinaya ang sitwasyon kaya hinimatay yon. Hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang ito na nakahiga sa sala na may nakalatag na banig. Katabi niya ang kanyang ama. May mga sugat ito sa bisig. Nakaupo at sumisilip sa may siwang ng bintana. Nakita niya naman noon si Nanay Ming na nasa may kusina. May bitbit na itak. Habang si Nadel ay pasilip-silip sa may pintuan. Gising ka na pala. Kamusta ka? Mabuti at naisipan kong sunduin ka sa iskinita. Binagat ka ng aswang. Wika ng Tatay Pablo. Inalalayang makabangon si Carmencita at pinainom ng tubig nun. Sabi naman ni Carmencita, anak daw yun ng kumpare ni Tatay Pablo, si Paul. Hinatid siya nito pero kapansin-pansin niya ang kakaibang kinikilos. Akala niya'y hahalayin siya noon pero aswang pala at kakainin ata siya ng buhay. Si Paul? Sigurado ka ba? Wala naman yun kanina nung naroroon ako eh. Umalis, tumungong Iloilo. Bukas pa yung balik. Sinabi naman ni Carmencita na Paul daw. Yun lamang ang nalalaman niya. Na inihatid siya. Sabi pa nga noon ay inihatid umano ang kanyang Tatay Pablo ng ama nito habang nakamotor. Hindi kaagad nakapagsalita ang Tatay Pablo. Kitang-kita na naguguluhan ito. Maging si Carmencita. Aminado siya noon na naguguluhan din ang dalaga. Yun pa ang mga sandaling nasilayan niya si Paul. Wala din siyang kasiguraduhan kung yun na nga ba ang anak ng kumpare ng kanyang ama pero base talaga sa mga detalyeng nalaman niya partikular sa mga sinabi ni Paul habang naglalakad sila. Duda siyang yun na nga. Hanggang sa natanong ni Carmencita kung ito ba yung inaanak ni Tatay Pablo. Sabi noon oo. At yun ngang si Paul ang inaanak niya. Kung ganun tay, si Paul nga yun kanina. Aswang siya, baka hindi umalis at naririyan lang. Sinalubong niya ako sa may bakuran. Nagmula po talaga siya sa bahay nila. Ganun ba? Pupuntahan ko bukas. Ano bang oras ngayon tay? Akala ko umaga na. Ang sabi ng kanyang ama ay pasado 12:00 ng gabi. Nung nawalan daw ng malay si Carmencita, ilang saglit ay bigla umanong may kung anong kumalabog sa likuran. Kasunod noon ang kakaibang angil na parang napakalaking aso. Hinala ng kanyang ama, nakasunod pa rin ito at malamang ay nasa paligid lamang yon. Iniwan siya ng kanyang tatay doon sa may sala. Itong nanay niya naman ang tumabi sa kanya. Nakabalot ng tela ang balikat ng dalaga. Umiiyak ang kanyang inay. Tapos sinabing dapat hindi na lamang siya inutusan na sunduin ng padre de pamilya noon.
Humingi pa daw yun ng tawad sa kanya. Walang ano-ano. Biglang namatay ang ilaw. Napasigaw si Nadel. Sinabi ng kanilang ama na pumasok silang lahat sa kwarto noon. Binuhat noon si Carmencita. 2 kwarto, ang isa walang pintuan. Habang ang isa na pumapabor sa kusina, yun lamang ang may pinto. Doon silang lahat. Nakikiramdam at walang mapaglagyan ng labis na pangamba. Nagsinde ng kandila si Nanay Ming. Nagsiksikan sila noon sa may sulok. Si Tatay Pablo ay lumabas noon. Nagwala ito at nagsisisigaw na umalis ang nilalang. Inaanak niya daw ito. Ano o ano ang nangyayari kay Paul? Walang ano-ano ay biglang kumalampag ang kusina. Dito ay bumalik sa loob ng silid si Tatay Pablo. Ang sabi nito ay nakapasok daw ang aswang sa loob ng bahay. Nagsisisigaw sila noon ng tulong at ilang mga sandali pa, ito ng pinto na kung saan sila naroroon ang kumakalampag. Hindi masukat ang kilabot na nararamdaman ng pamilya na para umano silang iiwan ng katinuan noon. Isabay pa dyan ang angil ng aswang na siyang mas lalong nagpatakot sa kanila. Hanggang sa walang ano-ano, bumigay ang pintuan. Sinalubong umano ni Tatay Pablo ang nilalang. Tinaga ng itak noon, pero hindi man lang ininda nito nang tumama ang itak sa ulo. Parang wala lang. Tinapik lang ang itak noon at nabitawan ito ng Tatay Pablo. Tinulak ni Tatay Pablo ang nilalang palabas ng silid. Kasabay noon ang pagmungkahi na tumakas na daw ang mag-ina. Doon sa bintana dumaan. Walang ano-anong binuksan ng bintana at doon sila lumundag palabas naman ng bahay. Habang tumatakas ay naririnig nila ang pag-atungal ni Tatay Pablo. Babalik sana si Nadel pero hinila ni Nanay Ming. Naiisip na ni Carmencita na may masama nang nangyayari sa kanyang ama. Lalo na ang pag-atungal pa nito na parang nasa panganib noon. Patuloy silang sumigaw at humingi ng tulong. Hanggang sa may dumating na mag-ama. Kapitbahay nila at naroroon sa tabi ng sapa ang tahanan nito. Nagtanong sa kung bakit nagsusumigaw. Ang sabi naman ng pamilya ay pinasok nga sila ng aswang noon. Pinunta na mag-ama ang bahay nila. May mga bitbit itong itak. Pangalanan nating Romel at Mang Jack ang mga yon. Sila Carmencita na mga sandaling ito ay nasa may sakahan na banda na pagmamay-ari nila Romel. Itong si Nadel, bali ang isang kamay noon. Doon pa lamang nagsusumigaw ito ng pagdaing. Pakiwari daw ni Nadel sa paglundag ito palabas ng bintana. Nawalan kasi yon ng balanse at natukod pa ang kamay sa lupa noon. Hanggang sa dumating ang asawa ni Mang Jack. Bali nanay ni Romel. Bitbit noon ang flashlight at nataranta nang marinig ang katagang aswang. Pupunta sana yon sa bahay nila Carmencita pero inabisuhan ni Nanay Ming na huwag gawa ng baka kung mapano pa. Ilang mga sandali ay bumalik si Romel. Nakakawindang ang dalang detalye nito. Ang sabi nito, patay na daw si Tatay Pablo. Yung aswang ay hinahabol ni Mang Jack. Manghihingi daw sila ng tulong para mas marami ang tutugis sa nilalang na yon. Nag-iyakan na lamang sila noon at walang magawa. Si Nanay Ming ang nagdulupasay sa lupa. Umalis si Romel. Ilang mga sandali si Mang Jack naman ang dumating. Yung aswang, naroroon daw sa may likod lang ng bahay. Parang hindi napapakali pero hindi niya magawang malapitan gawa ng napakalaki pala nito. Nagmumumura si Carmencita. Gusto nitong puntahan ang aswang pero maging siya ay walang magagawa nun. Dahil bukod sa baldado nito, malakas talaga umano ang nilalang na yon. Hanggang sa may nagdatingan umano ng mga kalalakihan. Kasama yun ni Romel. Bali 6 na lahat ang rumisponde. Nung puntahan na umano ang bahay, sumama itong si Carmencita. Ito namang si Nanay Ming ay piniling manatili gawa ng sumasakit daw ang dibdib niya.
Dalawa sa mga lalaki na kasama na mag-ama noon ay may mga asong dala. Itong si Carmencita gigil na gigil. Hirap na hirap man pero wala sa katawan niya ang atensyon. Bagkos ay iniisip nito na makita ang kanyang tatay. Nasilayan niyang wala na nga itong buhay. Halos maputol umano ang kamay. Nasa kusina yun at sumalampak ang ulo nito sa ilalim ng alababo. Nagkalat ang dugo. Lalo na noong bumalik umano ang ilaw. Si Romel ang kumumpuni noon. Sa may kwentador banda ang sira. Sinadya ito ng nilalang. Nagkawasig-wasig ang kagamitan. Yung dinaanan ng aswang papasok ng bahay, sa may ilalim lamang umano ang alababo. Kinuha ni Carmencita ang itak. Lumabas siya ng bahay, nagtungo sa may likuran. Walang mga tao pero naririnig niya sa unahan ng sigawan nun. Nagdidilim ang paningin ng dalaga sa mga puntong ito. Sakit sa katawan at damdamin ang nararamdaman niya. Nahihirapan na umano siyang huminga. Habang sapo ang balikat ay mahigpit niyang hawak noon ng itak. Dun mismo sa kamay kung saan ito ang sugatan noon. Nung narating na niya ang mga tao, ay dito niya nasilayan ng nilalang. Nagwawala. Pero alikaga ang itsura. Parang takot ito pero nilalakasan lamang ang loob noon. Sabi ni Mang Jack ay wag daw patakasin. Pinalibutan itong nilalang. Akma pang aakyat yun sa puno pero tinataga umano ng isang residente ang tuhod nito. Tapos ay sinundan ng pagtataga yon. Nang lalaban, malakas pa rin. Pero sa dami nila ay para bang hindi na nakakayanan nitong ilang patama. Kaliwat kanan ng pagtataga ng itak. Hanggang sa nagmakaawa daw ito. Ayon pa sa aswang ay wag daw siyang papatayin. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Nasa estado daw siya ng pagkayanggaw, kaya siya umuwi galing sa abroad dahil ito ang dahilan. Hinahatid niya lang kanina si Carmencita, pero bigla siyang sinumpong sa pagiging aswang. Sinisikap niyang ibalik ang wisyo pero nananaig ang aswang sa katawan niya. Matapos magsalita ay nag-iba na ang tono ng boses nito. Yung kanina ay tila parang nagmamakaawa. Ngayon galit naman. "Huwag kaawaan yan! Patay natin!" sabi ni Mang Jack. Umikot si Romel sa likod. Tinaga ang batok ng nilalang. Dahilan namang napaatungal ito at biglang kumaripas ng takbo. Hinabol nila yon. Nakasunod si Carmencita. Naglalakad. Gusto niya ring makapatama ng itak pero hinihila kasi siya kanina ng isang tao. Naging mahaba ang gabing yon. Marami ng tama ang nilalang pero hindi pa rin bumibigay ang katawan niya. Naroroon pa rin ang lakas nito kahit pa naliligo na sa sariling dugo. May mga taong nasugatan, lalo na yung mga nasunggaban. May kamuntingan pa nga umanong mamatay. Nasakal kasi ito tapos nakaangat ang leeg nun. Mabuti na lang at nataga naman kaagad ni Mang Jack ang kamay niya. Nakarating na lamang sa napakasukal na lugar. May ilaw naman na dala. Mga flashlight. Dala din ni Mang Jack ang flashlight na bitbit kanina ng kanyang asawa. Hindi nagiging detalyado kay Carmencita ang pagbubuno. Gawa ng nahihirapan kasi siya noon pero hindi ito sumusuko. Hanggang sa naipit na umano ang nilalang na para bang nalambat ito ng sangkatutak na baging. Nagkabuhol-buhol, hindi nakagalaw. Kaya naman pinagtatataga nila yon. Pinagbabato. Diginaganan pa ng malaking bato ang ulo. Dito ay nakataga si Carmencita. Hindi naman sana mangyayari ito pero nakiusap si Carmencita na para yun sa pagkamatay ng kanyang tatay. Napaslang ang aswang. Pero sa dami ng tama umano nito, parang yung ikinamatay pa ay yung bugbog, palo at mga bato. Ito mga sugat kasi bagamat naliligo na ng dugo pero hindi inaalintana. Ang sabi ni Carmencita, yun sigurong bato na binagsak sa ulo nito ang ikinamatay. Basag kasi talagang bungo at lumabas pa mga mata nun.
Oo, at napatay ang aswang, pero hindi naging sapat ito para kay Carmencita. Para bang gusto niya pang higupin ang dugo nito. Wari niya noon ay kasalanan niyang lahat. Kung tinanggihan niya ang lalaki tapos tumakbo pa uwi, o hindi naman kay sumakay na lamang ng habal, hindi mangyayari yon. Gaya ng nabanggit, kung nanaisin ay pwede namang sumakay lang ng sasakyan, pero pinili pa rin talaga ni Carmencita na maglakad Dumating ang tatay ni Paul, si Mang Hidalgo. Hindi ito makapaniwala sa nangyari. Umalis naman kasi talaga si Paul, pero bumalik pala nang hindi niya man lang namalayan. Ang paalam kasi nito ay magtutungo talaga ng Iloilo. May kasama si Mang Hidalgo, ang anak na babae, at ang katiwalang lalaki na isang matanda nun. Sumabat daw yung matanda. Sabi, ang totoong dahilan kung bakit nagpunta ng Iloilo si Paul ay magpapagamot. Itong katiwala ang nakatuklas na niyanggaw si Paul noon kasi nga may karunungan daw ito. At yun din ang nakapagpayo na magpagamot doon sa Iloilo. Sa isang albularyo na bantog na nakapagpapagaling ng nahawaan ng aswang. Umamin si Paul sa katiwala, pero wag umanong ipagsabi sa mga magulang. Sinumpong daw sa abroad at kamuntikang makapatay. Tumakas lamang daw ito tapos umuwi ng Pilipinas. Ang nasa isip nila ay baka niyanggaw ito ng isang banyaga, dahil nabanggit din ni Paul na maraming naiinggit sa kanya noon na Arabo. Ang ipinagtataka lang ng katiwala ay bumalik kaagad mula sa Iloilo. Baka daw natakot ito sa albularyo noon. Buong paghihingi naman ng tawad nitong si Mang Hidalgo, at wala siyang alam na ganoon na pala. Kung sinabi lamang daw ng katiwala ay maagapan sana. Para bang nagtutulakan na mga ito kung sino ang dapat sisihin. Ay naman sa katiwala, saop lang siya at sumusunod sa kung unong utos ng amo. Amo din naman kasi niya si Paul. Pero sa kabila ng lahat, wala na. Hindi na maibabalik pa ang buhay ni Tatay Pablo. Sinagot ni Mang Hidalgo ang gastos ng lahat ng pinsala, maging ang pagpapalibing kay Tatay Pablo noon. Ayon kay Carmencita ay para bang panaginip lamang daw ang nangyari. Hindi niya lubos sa kalain na ang kagalakan sa paparating na Pasko biglang mabubura at mapapalitan ng pagkatakot at kalungkutan. Umuwi ang mga kapatid niya kasama ang pamilya nito. Imbis ipagdiwang ang Pasko ay ang pagdadalamhati pa sa pagkamatay ng tatay nilang senaryo. Hindi pa pangkaraniwan ang ikinamatay. Windang na windang ang mga tao sa lugar noon. Mas naging matunog ang usaping aswang sa isla ng Panay. Maraming haka-hakang nagsilabasa na baka dito sa Panay talaga ito nayanggaw at hindi sa abroad. Kumbaga bitbit na noon ang yanggaw mula sa Panay, tapos matagal itong naging ganap na aswang sa katawan niya. Para sa akin, anumang gunita sa nangyari, walang dapat sisihin. Biglaan at hindi din masisisi si Paul. Hindi niya kontrolado ang pagiging aswang at natural na yun sa yanggaw. Ang dapat unawain dito ay ang pag-iingat talaga palagi. Kung ano yung pinakaligtas na paraan, yun ang gagawin. Huwag magpakumpiyansa dahil hindi natin alam na yung banta ni kamatayan nasa tabi-tabi lang.